Hello everyone! So for today's video ay gagawa na naman ako ng another cooking. So ito ang gagawin ko ngayon ay gagawa ko ng meat curry. So first, nilagay ko muna yung meat dito sa gudor kasi or kaldero kasi nga galing siya sa freezer. So frozen pa siya. Kaya nakita nyo, di ba may tubig siya. O, ayan. Antayin ko munang mawala yung tubig bago ko ilalagay yung sibuyas or yung onion. So, antayin ko muna siyang ma-dry, yung pinaka-water niya. So, ito yung tinatawag na sangkutya bago mo ilagay yung ibang sangkap. At ito naman yung mga sangkap na gagamitin ko. So, nagkat ako ng onion, small cut, kusbara or coriander. So, ito naman yung garlic and then yung ginger. So, shredded lang. And then, tomato. So, kinat ko lang din siya ng small. And then, yogurt, cumin, and then black pepper, salt, masala powder mix, and then yung curry powder. So, ito yung mga sangkap natin sa ating lulutuin ngayon. So, ito malapit nang matuyo yung pinaka-water niya. So, maglalagay ako dito ng kaunting oil bago ko ilalagay yung onion. So, ayan, malapit na siyang ma-dry. So, actually, yung pagluluto talaga ng meat curry is hindi ganito yung mga slice. So, yung slice kasi nito ay ito yung panghamisa namin dito. So, ginawa ni madam, pinaluto sa akin. So, gawin ko daw na curry. Pero yung slice niya talaga kapag gagawa ka ng curry, medyo malalaki dito. So, kaso nga lang, ganito na yung slice. So, no choice ako, kundi ito na lang yung lutuin ko. So, ngayon maglalagay na ako ng oil kasi nga tuyo na siya. Oh. Ayan, wala na yung water. So, maglalagay na ako ng konting oil. And then, lalagay ko na yung onion. Haluin natin ang haluin hanggang yung onion ay mag-golden brown. Or mag-caramelize na siya. So, ayan, continue lang natin yung paghalo. So, actually, kung bakit hindi ako kumakain ng meat dito, kasi sila, pag nagluluto ng meat, hindi nila hinugwasan talaga yung pinaka-meat. Dinadirect nilang lutuin yun. So, di ko alam kung kami lang ang gumagawa noon or si madam lang. Pero, karaniwan ang alam ko talaga, hindi sila naghuhugas ng meat dito. Direct na yun nila kinakain. Niluluto. Direct ba yun nilang niluluto. So, hindi na nila hinuhugasan yung pinaka-karne talaga. Kaya, alam mo kung bakit talagang hindi ako matutong kumain dito ng laham. Kasi yun nga yung way nila ng pagluluto. So, hindi sila naghuhugas ng karne. Hindi katulad sa atin na kailangan matanggal-tanggal na lahat ng dugo bago natin lutuin. So, ganun tayo pang nagluto sa Pilipinas. Pero dito, pagkatapos nilang katayin yung tupa, lilinisin lang yung mga taba-taba, hindi nalagay na sa freezer, and then paglulutuin, hindi na nila hinuhugasan yun. Direct na nilang niluluto. Kaya talagang kahit ang tagal ko na dito, 6 years na ako, hindi ako kumakain talaga ng karneng tupa. So, yun yung dahilan. So, ayan, medyo nag-iba na yung kulay ng ating onion. So, ngayon naman ilalagay na natin yung shredded garlic and then yung gingers. Ito yung ginger saka yung garlic. So, ilalagay na natin. So, halo-haloin ulit natin to hanggang sa lumabas yung aroma ng ginger at ng garlic. So, mix-mix lang natin. Kapag lumabas na yung aroma, so ito na yung part na pwede na tayo maglagay ng another ingredients. So, halo lang ng halo. Kailangan malakas yung apoy dito. Kaya naamoy ko na yung garlic and yung ginger. So, ang sunod natin ilalagay dito yung tomato. So, ayan gumanda na yung kulay niya. So, ngayon, pwede natin ilagay yung tomato. Ilagay na natin yung tomato. And then, halo-haluin ulit. After natin ilagay yung tomato. So, haluin din natin until na mag-melt yung tomato.
So, sa part na to, pwede na natin siyang takpan. Antayin natin mag-melt yung tomato. Haluin muna natin ulit ng kaunti bago natin takpan. Kasi yung ibang tomato ay nasa ibabaw pa. Then, takpan na natin. So, ayan. Okay na to. So, nag-melt na yung tomato. So, ilalagay naman natin ngayon yung another spices. Kagaya ng curry powder. So, ilagay na natin yung curry powder. Maglagay tayo ng masala powder pala to. 1 spoon. And then, ito naman yung curry powder. Curry powder, maglagay naman ako ng 1 spoon. And then, cumin or kamon. So, maglagay tayo. So, 1 teaspoon lang yung cumin. And then, lagay tayo ng black pepper. And maglagay na tayo ng salt. So, halu-haluin na natin after natin ilagay yung mga spices. Maglalagay din pala ako ng turmeric. So, ayan. Nakalimutan ko yung turmeric. Maglalagay din ako nito. So, ayan. 1 teaspoon lang din yung turmeric. And then, mix ulit. So, after nito, ilalagay na natin yung kusbara or your coriander. So, ayan. Okay na siya. Nilagay na natin yung lahat ng spices. So, ngayon, ilalagay na natin yung coriander. And then, haluin ulit natin. Kailangan kasi lahat ng mga sangkap na nilagay natin ang may mag-well combine talaga siya para mas malasa yung meat. So, kailangan talaga ay gisang-gisa siya kung tawagin sa atin sa Pilipinas. Kailangan natin talagang i-mix ng i-mix after ilagay yung bawat spices. So, ngayon naman ilalagay na natin yung yogurt. So, ito na yung yogurt. So, ilalagay na natin lahat ito. So, ito na yung huli natin na sangkap para sa ating curry. And then, after that, maglalagay na tayo ng konting water. So, sa paglagay naman ng water, konting-konti lang. So, hindi to, yung pagluto nito, hindi to katulad ng ibang luto na matubig talaga. So, ito, konti lang yung tubig. So, habang naghahalo ako nito, nagpakulo na ako ng tubig. Kaya, maya-maya lang. So, maglalagay na tayo ng water. So, ayan, maglalagay na tayo ng water. So, konti lang yung ilalagay natin. Hindi pwedeng marami. Sapat lang para maluto yung meat. So, ganyan lang yung pinakatubig natin. Kailangan lang natin dito ay palambutin yung meat and then okay na to. So, isi-serve na natin to. Ang kapartner nito ay kubos or yung Arabic bread dito kung tawagin. So, konti pa yung water. So, lagyan pa natin ng konti. So, ganyan yan lang yung water natin. So, siguro lulutuin ko to ng 1 hour. Kasi maliliit lang naman yung hiwa ng karne. 1 hour lang to, luto na to. Kapag medyo malalaki, mas matagal ng konti. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye-bye.